sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng, Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan. hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututuhan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG. Isahan. 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 Makibahagi at makiisa sa pagpili ng tama. Huwag hayaang may makaisa sa maling pamumuno ng bansa. Isahan. Mamulat sa totoong dapat umupo para sa sambayanan. Samahan sa pagkilatis ang batikang mamamahayag at kolumnista sa telebisyon at radyo. Jake Maderazo. Jake Maderazo. Jake Maderazo. Isahan. One-on-one. Hindi lang sa halalan ang pangako, kundi sa bawat Pilipino. Makibahagi sa isahan. Dito sa RPMG, Radyo Pilipino Media Group. Ang radyo ng Pilipino. Isahan. One-on-one. Magandang araw buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan natin dito sa ibang bansa na narating po ng social media na ating live streaming sa Facebook, YouTube, Radio TV broadcast ng Radyo Pilipino Media Group. RTV Tarlac Station, Manila Podcast Center Intramuros sa ating mga AM at 1FM stations sa Dagupan, Tarlac, Lucena, Legazpi, Naga, Mindoro, Bacolod, Cebu, Dumaguete, Cagayan de Oro, Osamis, Davao, Jensan, Baler, Palawan, Tacloban, Surigao, Butuan at sa buong Pilipinas. Ito po ang isahan sa Radyo Pilipino at ako si Jake Maderazo sa isang oras sa makabuluhang talakayan sa ating mga pambansang issue. At syempre mga babayan, nakalipas na ang Pasko at bukas ay bisperas na ng bagong taong 2025. Sa Miyerkules po yan, ika nga ay 2 tulog na lang. Ha? Medianoche na. O ika nga 1 kalahating tulog. Kumusta naman ang paghahanda ninyo sa bagong taon? Happy New Year sa inyong lahat. At ngayong araw na ito mga babayan, pag-uusapan natin ang mga nangyayari sa ating bansa at ang mga bagong-bagong mga balita sa mga araw na ito na dapat niyong malaman ngayong araw na ito. At syempre maghahatid din ang iba't ibang balita ang ating mga kabahaging correspondents sa kanilang mga lokasyon sa kabuuan ng ating programa. Samantala, para po sa mga pinakabagong mga balita na kinala po ng ating Radyo Pilipino News Center, narito ang Isahan Balita. Isahan. 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 Naitala ng Kamara de Representantes sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Martin Romualdez ang bagong record sa pinakamaraming naipasang panukalang batas, isang patunay ng pagiging produktibo ng mababang kapulungan ngayong 19th Congress. Ang naabot ng Kamara ay nagtataas sa standard na dapat sundan ng mga mambabatas sa darating na hinaharap at nagtataas sa reputasyon ng Kamara bilang isang kapulungan na umaaksyon ng may resulta. Mula sa pagbubukas ng 19th Congress noong Hulyo 25, 2022 hanggang noong Disyembre 27, 2024, umabot sa 13,454 ang inihaing panukalang batas sa Kamara. Sa bilang na ito, 1,368 ang naaprubahan kung saan 166 ang naging batas, 73 ang naging national laws at 93 naman ang naging local laws. Sa inihaing 13,554 na panukala, 11,241 ang panukalang batas, 2,212 naman ang resolusyon at isa ang petisyon. Nasa 1,390 naman ang committee report,
na inihain sa nabanggit na panahon. Sa loob ng 178 session days na iproseso ng Kamara ang 4,760 na panukala o average na 12 panukalang batas kada session. Mula dito sa Kongreso, ako si Ma Rodriguez. Dahil saan man panig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Isahan! 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 Patuloy na pinagtutuunan ng pansin ng National Dairy Authority o NDA Southern Luzon ang pag-aalaga ng gatas ng baka upang mapalakas ang produksyon ng gatas sa Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region sa kabila ng mga hamon sa pag-aalaga nito sa tropical na klima ng ating bansa. Ayon kay Dan Panganiban, Food Technologist 3 at OIC Department Manager ng NDA Southern Luzon, masela ng proseso ng pag-aalaga ng gatas ng baka kumpara naman sa karaniwang baka na inaalagaan para naman sa karne. Sinabi nito na kailangan ng tamang nutrisyon at maayos na kapaligiran upang makapag-produce ang mga ito ng maraming gatas na may matataas na mga kalidad. Sa malalimig na lugar kagaya ng Tagaytay City at Baguio City, basta kapag bibigay niya ang mga baka na mas maraming supply ng gatas dahil sa malamig na klima dito. Ang sobrang init naman niya ay nakakaapekto sa gana ng mga baka sa pagkain na nagresulta sa mababang produksyon. Ipinagmalaki ni Ginoong Panganiban na sa Southern Luzon, umaabot sa 4.5 million litro ng gatas ang napuproduce sa isang taon. Ang national average niya sa produksyon ng gatas ay nasa 9 hanggang 10 litro kada araw sa bawat baka. Samantala mga gatas ng baka sa Southern Tagalog ay nakakapag-produce ng 15 hanggang 20 litro kada araw, partikular ang mga good performing na gatas ng baka. Mula dito sa DZLT Lucena, ako si Tony Sandoval. Sa among panig ng mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino. Isahan! 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 Maraming salamat mga babayan kay kabahaging Ma Rodriguez at salamat din sa Radyo Filipino News Center. At para po sa mga pinakabagong balita mga babayan, yan po sundan ninyo at bantayan ang ating mabibilis sa balita sa Twitter, Facebook at sa Viber. At sa ating bagong news website, ang RadyoPilipino.com. Yan po yung small caps, RadyoPilipino.com mga kababayan. Ha? At syempre lahat po tayo busy-busy sa paghahanda sa pagdating po ng Bisperas o Medianoche bukas. At maulan na maulan dahil po sa tatlong weather system mga babayan. Ang Amihan sa Northern Luzon, ang Shear Line sa bandang Central Luzon at ang Intertropical Convergence Zone dyan po sa may bandang Mindanao mga kababayan. Kaya sabi nga natin, ang aabangan natin ngayon mga kasama ay ang mga heavy rainfall warning na iahayag po ng Pag-asa. Doon po sa Amihan, yung bandang norte natin, malamig ang temperatura. Nagsisimula ng dumamig mga kababayan ang ating paligid. Pero dito po sa Central Luzon, umiiral dyan ang shear line o yung po ang salubungan ng mainit na hangin galing po sa Pasipiko at ang malamig na hangin galing po sa Siberia o sa Japan. Ngayon, kung tatanungin nyo ko kung ano pong mga bayan ang uulanin sa January 1, ha? January 1, so Wednesday, yan po yung unang araw ng 2025 bagong taon. Ito po, kayong mga taga Northern Samar, maulan sa inyo sa January 1. Eastern Samar, sa Leyte, Southern Leyte, Albay, Sorsogon, Dinagat Islands, and Surigao del Norte. Yan po ang maulan padating ng January 1. Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Albay, Sorsogon, Dinagat Islands, at Surigao del Norte. Inabangan din ito ng mga kababayan natin na magpapaputok sa Bisperas. Ngayong umaga, mga kababayan, alam nyo, pinirmahan ng Pangulo ang 2025 national budget. Alam nyo, ito'y punong-puno ng kontrobersya. At sabi nga, kailangan daw i-amendahan ito ng Pangulo dahil marami mga nagreklamo. Matapos sa 10 araw na review ng Pangulo, ito'y pinirmahan na ngayong umaga. Ang dami ng mga opisyal sa Malacanang. At doon nga po, kasama ng mga economic advisors, ay pinirmahan ng Pangulo ang 2025 national budget pero bumaba na ito. Yung panukala ho kasi ng Senado at ng Kongreso o ng House of Representatives ay 6.32 trillion pesos. 6.32 trillion pesos. Ito po ay ginawa ng 6.35 mula ito sa 6.35 trillion, ibinaba ito sa 6.32 trillion pesos. So, ibig sabihin, mga babayan, halos 30 trilyong piso
ang nawala. At kasama ho sa mga tinanggal, ayon po kay Budget Secretary Pangandaman, ay 26 billion worth ng mga projects sa ilalim ng DPWH. Ito yung sinasabi nilang pork barrel ng mga congressman at senador. At 168 billion worth ng mga unprogrammed appropriations. Yan po ang binito ng Pangulo. Hindi niya inaprubahan yung pong 26 billion worth na projects sa DPWH at 168 billion na mga unprogrammed appropriations ay binito po, tinanggihan ng Pangulo. Ayon po kay Finance Secretary Ralph Recto, ang sabi ho ni Finance Secretary Ralph Recto, ang gobyerno raw po sa 2025 ay gagastos ng 17.3 billion araw-araw. Yan po ang gagastusin ng gobyerno, 17.3 billion pesos araw-araw, at inaasahan niya na mare-review o ika nga malalampasan ng gobyerno ang revenue targets. Alam nyo, kailangan talagang gumastos ang gobyerno. At sa mga oras na ito, yung mga cabinet members ay nagsasagawa po ng press briefing para ho ipaliwanag ang detalye ng ika nga bago binawasang 6.32 trillion pesos budget para sa 2025 sa Malacanang. Yung pong signing na yan sa Malacanang ay ginawa matapos po magpunta ang Pangulo dyan po sa Luneta Park, kung saan nag-alay siya ng bulaklak sa Luneta Park sa pagdiriwang po ng Rizal Day. Yan po ang bagong-bagong mga balita na nangyayari ngayong araw na ito. Samantala, sige po, marami po tayong mga balita at issue na tatalakayan. Magbabalik po ang Isahan sa Radyo Pilipino. Isahan, isahan, isahan. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Mga balitang may saysay, impormasyon na tapat at mga usaping mahalaga. Narito ang inyong gabay. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Araw-araw magbabahagi ng impormasyong inyong magagamit sa larangan ng politika, kalusugan at negosyo na pupulsuhan ng bawat Pilipino. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Kasama si Ben Paipon. Ben Paipon. Ben Paipon. Araw-araw, alas 3 ng hapon. Dito sa RPMG. Radio Filipino Media Group. Ang radio ng Pilipino. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Nagbabalik ang Isahan. 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 Dito sa RPMG. Radio Filipino Media Group. Ang radio ng Pilipino. Isahan. 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 Maraming salamat mga kababayan at syempre balik tayo sa Isahan sa Radyo Pilipino. Mag-comment kayo sa ating live streaming. Ito po sa social media, Facebook, YouTube, Viber, o kayo mag-text sa 0917-539-2189 mga kababayan. In the meantime, marami po ang masaya ngayon na pamilya. Alam niyo kung bakit? Sapagkat bago po magbagong taon, o ika nga about 2 days ago, yung mga nakalaya na mga preso sa Bureau of Corrections, 159 na mga preso ang nakalaya o pinalaya ng Bureau of Corrections 2 araw bago ang 2025. Ito po ay sa 149 na mga nakakulong, 2 ay babae na nakakulong sa correctional institution sa kababaihan at 8 mula sa Davao Prison and Penal Farm. So yan, 149, yan po sa Muntinlupa ang nakalaya, 2 sa correctional na babae at 8 sa Davao Prison. 159 po ang total niyan. So ibig sabihin, makakapiling nila ang kanilang mga pamilya sa bagong taon na ito. Meron din tayong isang balita galing sa abroad pero malungkot ito, mga kababayan. Alam niyo po bakit? Abay, isang Pinoy, 23 years old na Pinoy, mga kababayan, hindi pinangalanan, abay pinatay po yung kanyang mga kamag-anak. Itong 23-year-old suspect ay sinabing pinatay ang 3 niyang kamag-anak na Phil-American din sa Baldwin Park, Los Angeles, California. Ito po yung bisperas, mga kababayan. Nakakulong po itong ang suspect na hindi pinangalanan, pero yung mga napatay niya, eto, abay, yung pinatay ay 8 taong gulang, Mia Chantel Narvaez, 8 years old, mga kababayan, grabe, antindi, 8 years old, pinatay niya, mga kababayan, itong
Pilipino na ito, mga kababayan. No, ha? Pagkatapos ay titignan pa natin ang detalye nito, mga kababayan. No, ha? Kasama ho yata ang pinatay, mga kababayan, yung mga pinatay din po isang 16 years old na si Paul Sebastian Manangan at isang nagngangalang Rona Nate, 44 years old. So yun, ang pinatay nitong Pinoy na ito ay isang 8 years old, isang 16 years old at isang 44 years old. Grabe, mga kababayan. Ang sabi po sa report, itong suspect ay nagtatakang tumakas pero siya po'y nahuli kaagad, mga kababayan. No, ha? Hindi naman pinangalanan ang naturang PhilAm. Nangyari po ito sa Baldwin Park sa Los Angeles, California, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot na mga balita natin. No, ha? In the meantime, mga kababayan, marami po tayong mga nangyayari. No, ha? Sa ngayon, marami hong humahabol pa rin na ika nga makabiyahe sa labas. Ngayong araw na ito, ngayong umaga na ito, ay meron pong mga 20,000 pang mga biyahero ang nandiyan sa PITX. Pagkatapos ay bagong taon. So Lunes, Martes, Merkules ang bakasyon, mga babayan. Kaya naman dagsa, mga babayan. Itong magdamag, ang sabi po sa Parañaque Integrated Exchange, no, yan po yung terminal, abay magdamago 167,000 ang naitalang numero ng mga biyahero dyan po sa PITX. Grabe, ha? 167,000 ang dumagsa sa magdamag. At ngayong umaga na ito, dagsa rin daw ang mga namimili ng mga bilog na prutas dyan po, mga babayan, sa Divisoria. O yan, ang presyo daw ho ng mga pampaswerteng bilog na prutas, ha? Tumaas na ng 30 pesos bawat kilo sa Pasay City Public Market. Alam nyo, pamahiino talaga yan, mga kababayan. Kailangan daw, ilan ba yun? 16 ba yun? Na prutas ang kailangan bilhin mo. Parang gano'n, ano? Iba, bumibili ng pira-piraso. Ha? Pero normally, pag pumunta ka ng supermarket, mga 400 pesos, nandyan na lahat yan. Ano yan. Pero bakit tumaas pa yan mamaya? In the meantime, mga bayan, tumaas din ang presyo ng Torotot, Fountain, Powerworks at iba ba. Pero, mga kababayan, ang napansin natin, masyadong marami ngayon ang biktima ng paputok. Last year, 35 lang ang mga nabiktima ng paputok, wala pang namatay. Pero ngayon, 142 ang naputukan at merong isang namatay, isang senior citizen. So 35% na increase ang mga paputok ngayon. At yung mga patay, mga babayan, yung bago nilang paputok na kung tawagin ay boga. Yan. Yan, mga babayan. At siyempre nagigpit po ang Philippine National Police laban po sa mga paputok, kaya kaliwat kanan ng raid nila. Pero marami po kasi mga paputok ngayon, mga babayan, na nabibili online by delivery. Ha? Ganyan po. Mauutak itong mga firecracker manufacturers. Meron silang delivery online. Mukhang yung iba, meron pang sariling motorsiklo. Kaya hindi ka makakabili pag dumadaan ng Grab o kaya Panda o kaya ay Lalamove dahil malalaman na paputok yung iyong pinapadeliver, mga babae. So bukod sa ika nga ay marami hong nasusugatan ngayon dahil sa paputok, dumadami rin ang insidente ng indiscriminate firing. O yan po yung mga nagpapaputok ng baril, mga kababayan, ano ha? Ang sabi ho ng PNP, ha, meron hong nasugatan, 4 katao ang nasugatan, samantalang 10 naman ang nagpaputok ng baril na naaresto nitong December 29 o kahapon, mga kababayan. 15 kaso ng indiscriminate firing ang naitala bago magbagong taon. So kinakabahan tayo, mga kababayan, baka ngayong bagong taon, baka marami na namang magpaputok ng baril, mga kababayan, maraming tamaan ng mga stray bullet, mga kababayan. Yan po ang ating pinapangambahan. So mag-ingat po tayo, mga kababayan, at sana ang mga barangay captain talagang matukoy talaga kung sino yung mga nagpapaputok na yan para ika nga mapanagot, mga kababayan. Naalala ko yung kwento dyan sa Novaliches ng araw. Nanood lang ng putukan itong bata, napatay, mga kababayan. Ganyan
Huwag na nating balikan yung ganyang mga pangyayari, mga babae. At syempre, pinag-uusapan natin ang ika nga pagbabiyahe o yung pagbabakasyon. Naku, napakalungkot ho ng ika nga ng balita natin sa air travel. Di ba? Naalala niyo na, mga kababayan, no, ha? Nitong nakaraang araw, nabalita kahapon ay sumabog ang isang eroplano dyan po sa Seoul, sa South Korea, mga babayan, no, ha? Alam niyo ba na ika nga hindi lang yan isa. 4 yan, ha? 4 na eroplano ang sunod-sunod na nakaproblema. Una yung Azerbaijan, yung bang tinamaan ng missile ng Russia. 38 patay. Pagkatapos yung Jeju Air Flight, 178 ang namatay doon. Mga babayan, yan po yung tumama sa barrier. Nauna riyan, mga babayan, yung KLM flight sa Norway, yan po yung nagkaproblema rin sa runway. Nagkaroon ng hydraulic failure, sumadsad palabas ng runway, buti wala akong namatay, mga kababayan. Yung isa pang nagkaroon ng aksidente, yung Air Canada Flight 2259, ito naman po yung nasunog. Nagkaroon ng sunog habang siya po yung nag-landing sa Halifax sa Nova Scotia. O isipin ninyo, 73 ang pasahero, mga kababayan. Ganyan po katindi. Yung dalawang eroplano, yung KLM at saka yung Jeju Air Flight, parehong Boeing yun, parehong Boeing 737, mga kababayan. Marami pa tayong detalye ng mga balita ngayong araw na ito. Grabe, kinakabahan tayo sa air travel. 4 na sunod. In the meantime, mga kababayan, magbabalik po ang Isahan sa Radyo Pilipino. Isahan, isahan, isahan. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG. Nagbabalik ang Isahan, Isahan, Isahan dito sa RPMG Radio Filipino Media Group. Ang radyo ng Pilipino. Isahan one-on-one. Balik tayo sa Isahan sa Radyo Pilipino at siyempre kanina binalita ko sa inyo, nilagdaan ko ng Pangulo yung 2025 national budget na binawasan niya ng 190 billion pesos, mga babayan. No? Pero matapos po niyang pirmahan yan, 2 kilos protesta na kagad. Meron pa mga grupo na manggagawa nagprotesta dyan po sa Tomas Morato Avenue. Ang sinabi nila ay anti-poor na 2025 national budget. Yan po ang sinasabi nitong mga militanting grupo. Nandyan po sa may Tomas Morato Avenue. At ngayon ding umaga nito, mga kababayan, sumugod doon sa Malacanang ang iba't ibang militanting samahan. Ito po ay nagpunta dyan sa may Mindiola. Ngayon po ay nag-arali sila sa may Mindiola, mga kababayan, matapos aparay protesta ang nilagdaan ng Pangulo na ika nga ay General Appropriations Act for 2025, mga kababayan. Yan po ay hindi pa man sabi natin hindi pa man nagpapalit ng taon ay merong matindi na. Pero sa totoo lang, mga kababayan, saka lang natin mahihimay itong nangyayari na ito kapag nilabas na yung detalye. Pero sabi nga natin, sa ngayon pa lang, ang narinig ko ay binawasan ng Pangulo yung mga pork barrel ng mga congressman at senador. 190 billion. O sa akin, magandang balita na rin yun. Alam niyo mga babayan, sabi ko na sa inyo, marami tayong binabantayan balita. Ang binabantayan natin siyempre, sandamakmak po natin mga babayan na nasa mga pamilihan ngayon, nasa mga palengke, nag-aabang sila na ika nga, last minute shopping. At ito naman mga traders, naku grabe, talagang dagdag ang dagdag ang kanilang mga presyo, mga kababayan. Sa Pasay ay 30%. Samantala mga babayan, marami sa mga kababayan natin siguro ngayon ay bumibiyahe pa rin sa mga lansangan pa uwi para magbakasyon nitong bagong taon. Pero sabi nga, alam nyo, papasok ko ang January 1. Marami ang nagtatanong, bakit ba January 1 ang simula ng taon?
Hindi ba natin naisip na dapat May 1, parang gano'n, ano? Yan ang tanong, mga kababayan. Paano ba nagsimula ang January 1 bilang simula ng taon, mga kababayan? Yan ang gusto nating malaman sa mga oras na ito, mga kababayan, no, ha? Ang sabi po nung araw, ito po ay pag-aaral po ito, talagang scientifically, dapat daw ay January 1 dahil ito raw po yung simula matapos ang winter solstice. Kung tawagin, matapos po yung maulan at malamig na winter solstice. Yan po yung December 22 eh. Ha? Yung inubang mas mahaba ang gabi kesa sa araw. Alam niyo, nung wala pa ang mga ilaw, talagang pagdating po ng winter solstice ay napakalamig at saka napaka-madilim, mga kababayan. Ang pinakamalapit po dyan ay January 1. Kaya yan ang ginawa nila. January 1, ang ika nga ay bagong simula. Ha? Pero noong pong 154 BC, ang pagkakaalam ko, ay ginawa rin hong January 1 ng mga Romano yung simula ng taon dahil sa politika. Ha? Kailangan nila magsimula eh. Kailan ba sila magsisimula ng ika nga ng mga proyekto nila, ng mga plano? Kaya ang ginawa ng mga Romano noong 154 BC, mga kababayan, ay ginawa nilang January 1 ang simula. At pagkatapos, mga kababayan, inayos na ho yan. Kaya sabi nga natin, may Roman calendar, mayroong Gregorian calendar. Kaya nga po, noong una, mga kababayan, ay noong 46 BC, inayos ng mga Romano ang calendar, mga kababayan, dahil Gregorian calendar ang dating ginagamit. Ang Enero po, mga kababayan, ay ipinangalan sa Greek, tama ba ito? Greek ba ito? Na God na si Janus. Ito yung Roman mythology ito. Mga kababayan, siya ang sinasabing may dalawang mukha, nakaharap sa nakaraan at hinaharap. Yan po, mga kababayan, ang sinasabing si Janus, mga kababayan. Yan po ang mga dahilan, scientifically, yan po yung katapusan ng winter solstice, madilim at ika nga'y malamig na winter. Pagkatapos ginamit ko yan dahil sa politika at pangatlo, nang inayos na po ng mga Romans, mga kababayan, ang kalendaryo, yan ang introduce sa calendar na ginagamit po natin sa ngayon, mga kababayan. Okay. In the meantime, paalala ko lang pala sa inyo, mga kababayan, na ika nga magtataas po ng presyo, bababa ang presyo ng gasolina. Alam nyo, ang forecast natin nung nakaraan malaki sana ibaba ng diesel, pero talaga itong mga kumpanya ng langis, grabe talaga, no? 30 centimos lang ang ibinigay na ika nga reduction sa gasolina at saka sa diesel. 30 centimos, samantalang sa diesel ay 90 centavos, mga kababayan. Talagang matindi itong ating mga oil companies na ito. Talagang untouchable itong mga ito. At syempre, mga kababayan, isa ho sa ika nga pag-uusapan natin ay mag-ingat ho tayo sa aksidente. No? Mag-ingat ho tayo sa aksidente. Marami ho mga kababayan tayo na ika nga ay lumabas ng Metro Manila at marami hong mga na-aksidente. Kaya sabi nga natin, at doon naman sa mga taga Metro Manila, ang sinasabi natin, mga kababayan, mag-ingat po tayo sa paputok sapagkat sa totoo lang, tumaas po ang paputok ngayon, ang bilang ng mga na-aksidente sa paputok. 142. Nung nakaraan po halos 70 lang yan. Pero ngayon, 142 cases, meron pang isang namatay, mga kababayan. Yan po ang malungkot Meron pa hong isang namatay, mga kababayan, na senior citizen, mga kababayan. Yan ang nangyayari ngayon. Pero ngayon, mga kababayan, marami na hong inaaresto ang ating mga otoridad, mga kababayan. O eto nga po, mga kababayan, isang tricycle driver ang hinuli na ng mga pulis. At sana nga naman, talagang makatotohanan itong gagawin po ng mga pulis. Na ikang, lalo na yung boga. Yung boga po, yan sinasabi yung maraming mga
pumapatay mga kababayan yung boga na yan. Kaya ingat po tayo, lalo yung mga bata. No, ha? At yung pamimili sa online, ang sinasabi ho ng PNP Cybercrime, binabantayan daw nila ng husto yan. No, ha? Sapagkat sa totoo lang mga kababayan, wala akong check and balance ha. Wala pong check and balance. Yan po hindi siguradong tatanggapin ng Grab. Hindi po yan tatanggapin ng Lalamove sapagkat dinideklara mo ron kung fireworks ba yun nandyan. Pero kapag itong matatalinong mga nagbebenta po sa online, mga kababayan, kaliwaan ito ha? Minsan alam nyo ang ginagawa niyan? Sa labas ng mall. Mag-observe ba kayo sa labas ng mall? Ha? Nakamotorsiklo yung nag-deliver, pagkatapos sasalubungin nung bibili, mga kababayan, patas. Yun ang transaksyon. Pagkatapos isasakay minsan sa truck, ganyan katindi, mga kababayan, antindi. Ha? Kaya sabi nga natin, konting ingat po tayo. At kanina, binanggit ko sa inyo, yung sunod-sunod na ika nga aksidente, mga kababayan, sa eroplano. No, ha? Alam nyo, yung palang nangyari dyan sa Jeju Airlines, mga kababayan, anong nangyari dyan sa Jeju Airlines? Lahat ho namatay dun ha? Pero meron nakaligtas na dalawa, mga kababayan. Ang nakaligtas na dalawa ay mga flight attendants. No, ha? Mga flight attendants po yung nakaligtas, mga kababayan, dyan po sa nangyaring pagbagsak o itong pag-crash nitong mga eroplano na ito. At sabi nga, naalala ko yung aking mga nakakausap noong araw. Alam niyo kasi, yan pong aksidente sa eroplano raw, 3 sunod daw yan. Yan ang sinasabi. Kapag may kaibigan ako, si paring Lori Dino, kapag may nag-crash na eroplano, hindi na siya sumasakay. Sabi niya, pare, 3 yan. Ha? Yan ang sinasabi niya. At ako naman, bilang newsman, parang napapansin ko na parang ganoon din. Pero ngayon, mga kababayan, 4 na sunod ang na-aksidente, 2 Boeing 737. Yung Boeing 737, yan po yung mga sinasakay natin sa domestic, mga kababayan. No, ha? Yung sumabog, dyan po sa may Jeju Air Flight, sa may Muan International Airport dyan sa South Korea, mga kababayan, Flight 2216. Yun po yung Boeing 737. Ha? Ang namatay doon, ilan ba yun? 181 ang pasahero. 2 lang ang nakaligtas. Flight attendant na nasa hulihan, mga kababayan. Yung isa pang Boeing 737 na bumagsak, nagkaroon ng hydraulic failure, ay itong KLM. Ha? Ito pong KLM Flight 1204. Ito po sa Oslo, sa Norway. Nagkaroon po ng hydraulic failure nung siya po yung nagla-landing. Pagkatapos po ay pumaling, lumiko sa runway, mga kababayan. Mabuti na lang at nakapag-preno. Wala hong nasugatan, mga kababayan. Yan po, no, ha? Pero yung ang unang-unang aksidente rito ay yung sa Azerbaijan. Ito pong Azerbaijan Airlines Flight 28243. Ito po binomba ito ng Russia, no? Dahil sa defense system nila. Akala kasi kalaban, yun, 38 patay sa 62 pasahero. Pagkatapos niyan, mga babayan, matapos po yung Jeju Air Flight, nagkaroon din ng problema, isa pang aeroplano naman, ito yung DC-8. Mga babayan, Air Canada Flight 2259. Ito naman ay nag-apoy ng maglanding sa Halifax International Airport, dyan po sa Nova Scotia sa Canada. 73 ang pasahero. Mabuti lang lahat po sila ay ligtas. So 4 na insidente yan, mga babayan. Azerbaijan Airlines Flight 28243, KLM Flight 1204, Jeju Air Flight Boeing. Yan po sa Azerbaijan, Oslo, Norway, yan sa Seoul, sa South Korea, at Air Canada, dyan sa Halifax International Airport. 4, mga kababayan, na eroplano ang nagkaroon ng aksidente. Sige po, mga kababayan, marami po tayong mga pag-uusapan. Magbabalik ang Isahan sa Radyo Pilipino. Isahan 1-on-1.
Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga sa Himpapawid na Professor on Air. Professor on Air. Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan. Professor on Air. Professor on Air. Talino, kaalaman at kasaysayan for everyone. Professor on Air. Professor on Air. Kasama si Professor Willie Perez. Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG, Radio Pilipino Media Group. Ang radyo ng Pilipino. Nagbabalik ang Isahan. Dito sa RPMG, Radio Pilipino Media Group. Ang radyo ng Pilipino. Isahan. Balik tayo mga babayan sa isahan sa Radyo Pilipino. Binanggit ko sa inyo, marami ang bumibiyahe ngayon. Magdamag, ang daming tao sa PITX, talo sa 167,000 ang naitala. Pero mga kababayan, matindi po ang nangyayari ayon po sa Department of Health. Magmula po noong December 22 hanggang kaninang maga, ang mga insidente po ng road traffic accidents ay umaabot na sa 457. 457 ang mga aksidente sa kalye. Kung ikukumpara ito last year, nung nakaraan po mababa, 38% lamang. Masyadong marami po ang mga na-aksidente. At ngayong araw na ito 39 na bagong kaso na itala. At ayon po sa report, ang mga namatay sa aksidente, 5. Ang patay dyan po sa 457 cases na yan. 3 sa mga nasawi ay mga nakamotorsiklo. Yan po. 3 ay nakamotorsiklo. Pagkatapos, dyan po sa 457 road accidents, 76 mga kababayan ang nakainom ng alak. Ang lasing, mga kababayan, 76 sa na-aksidente ay nakainom ng alak, samantalang 393 ang hindi gumamit ng safety accessories. Walang helmet, hindi naka-seatbelt at kung ano-ano pa. At dyan po sa 457 na total cases, 322 ay mga motorsiklo. Isipin niyo, 322. So ibig sabihin sa mga kotse at truck ay 130 lamang. Karamihan po ng mga na-aksidente ay motorsiklo. Out of 457, 322 ay sa motorsiklo. Diyos ko po, mga kababayan. Yan pong talaan na yan ay magmula lang noong December 22. Magmula po noong nakaraang linggo, 1 linggo lang yan hanggang December 30. O isipin ninyo, sa loob ng 7 araw, 457 ang mga road accidents at 5 ang namatay, 322 mga nakamotorsiklo. Kaya ingat yung mga nakamotorsiklo. Ang dato na ito, mga babae, datos na ito ay galing sa Department of Health. Updated po ito, mga kababayan. Ulitin ko lang, 76 na aksidente ay nakainom. 393 hindi naka-seatbelt, walang helmet, at 322 out of 457 ay mga motorsiklo. Alam niyo na, mensahe ng DOH. Sa international news, ito, tandaan niyo, namatay na po si US President Carter, Jimmy Carter, 100 years old. At ayon po sa report sa Amerika, ito pong si US President Joe Biden ay iniutos na itakda ang January 9 bilang National Day of Mourning, mga babae, National Day of Mourning sa buong Amerika dahil po sa pagkamatay ni Joe Biden, mga kababayan. Joe Biden. Okay. Yan po ang latest sa Amerika. Namatay na po at 100 years old ang dating presidente na si Jimmy Carter. Ito po yung nasa likod ng Peace Treaty ng Israel at ng Egypt. Kaya nanalo po siya ng Nobel Peace Prize. Bagong-bagong balita natin ngayong araw na ito, mga babae. Siyempre,
tandaan po natin, mag-ingat po tayo, ha? Sabi ko nga sa inyo, magpaabot tayo sa bagong taon. Isipin niyo kanina, yung report natin ng Department of Health. Isipin niyo sa loob lamang ng isang linggo, ang aksidente ay 457 ang road accidents, mga babayan. No? Sabi nga, sa loob lang ng isang linggo, 5 patay. Ganyang katindi. Sa loob lang ng isang linggo, hindi umabot po ng bagong taon yung pong ating mga kababayan. No? At dyan ho sa 457, 300 mahigit ay sa motorsiklo. Yan po ay statistics na itinla ng Department of Health. Kaya ingat po tayo, mga kababayan, magamat gusto natin lumabas ang bahay, mag-ingat tayo, baka hindi tayo mabot ng bagong taon, mga kababayan. Sabi ko na sa inyo. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-text ng kanilang reaksyon sa ating Boses ng Bayan. Maraming salamat sa lahat na nanood, maski nasabi natin holiday ngayon, mga kababayan, nakinig sa isahan sa Radyo Pilipino ngayong araw, mga kababayan. Siyempre, salamat din sa ating mga correspondent, si Mar Rodriguez, no, ha? Nag-report sa ating kanina, at saka Tony Sandoval. Yan po yung ating mga correspondent sa ating magaling na technician, si Clessy David Galapon. At siyempre mga kababayan, nagpapasalamat tayo sa inyo sa ngalan po ng broadcast team at management ng Radyo Filipino Media Group at sinaan at ating magaling na technical people. Ako po si Jake Madaraso na nagsasabing, harapin natin ang bukas sa may panampalataya sa Diyos na punong-puno ng pagmamahal, paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at lubos na pag-asa. Bagong taong 2025 na ang harapin natin. Sana maging masagana, malusog at kayang-kaya natin ang mga problema ng pamilya sa mga panahon nito. Ingat tayong lahat. Happy New Year at maraming salamat sa inyo. Thank you. Happy New Year. Thank you po. Isahan. Kabahagi mo, Radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.